Isang, pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Muli po ay isa pong kagalakan po sa aking puso na mai-discuss po sa inyo yung pangalawa po nating subject sa SOL, School of Leadership, na pinamagatan ng MacArthur Bible Handbook. At sa pag-uumpisa po ng ating discussion na ngayong hapon, nais ko po munang tayong lahat ay yumuko para sa ating panalangin. Panginoon Diyos, salamat po Lord sa araw na ito at muli po pinagbigyan niyo kami na makapag-aral ng asignatura tungkol sa School of Leaders, na dalangin po namin na ang inyong pagsama ng aming puso ay inyo pong linisin at gabayan po ang bawat isa sa pag-aaral at maunawaan po ng lubos at ng mapaglingkuran ka namin ng may kagalakan, katapatan. At muli, ang inyong banal na Espiritu Santo ay inaangkin namin na kasama namin. Kasama ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayun po, bali gaya po ng aking nabanggit kanina na ito pong ating pag-aaralan ay tinatawag po natin na MacArthur Bible Handbook. Nung mga nauna po nating pag-aaral, totoo, nung una po tayong mag-meet sa mga Bible studies, sa iba, meron po tayong pinag-aralan dun regarding sa mga tools sa pag-aaral po ng Bible, ng Word of God. So yung mga tools po na yun makakatulong po sa atin para mas maintindihan po natin, maunawaan po natin yung mga nakasaad, nakasulat po doon sa Biblia. Ang totoo, mahalaga po yung Biblia, no, bilang ating pangunahin talagang kailangan natin upang matuto po ng salita ng Diyos. Subalit, bilang manggagawa po ng ating Panginoon, ay mas mainam po na kung meron po tayong mga gagamitin, mga tools na lalo pong makakapagpalinaw sa ating isipan na maunawaan at nang mas ma-cultivate pa po yung ating understanding, yung comprehension po natin regarding the Word of God. Para mas accurate po natin itong maibahagi sa iba at talagang lalo ring maging malinaw din sa mga nakikinig para po sa kanila, ano po. Ngayon nais ko po muna na bigyan ng definition itong tinatawag po na handbook o yung Bible handbook na sinasabi. So ito pong Bible handbook ay isa pong itong sangguniang aklat. So ibig sabihin po dito po tayo tumitingin at binubuklat po natin ito, inaalam po natin ito sapagkat itong aklat na ito ay magbibigay po ng mahalagang impormasyon sa mga aspeto ng Biblia. Maraming aspeto po ng Biblia. Na itong Bible handbook na ito ay mahalagang kasangkapan, gaya po ng nabanggit natin yung tool, as a tool para sa mga, lalo na sa mga bago, ano, sa mga beginners na nag-aaral ng Biblia. Ako po ay kasama rin marahil doon sa beginners na nag-aaral pa rin, patuloy pa rin po na nagsasaliksik, nag-aaral po ng salita ng Diyos. At isang benepisyo po na maaari po nating makuha dito ay 'pag nagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng Biblia, sa tulong ng tinatawag nga natin itong Bible handbook, ay mas lalo po tayong lalalim, ano, sa pag-aaral. At kung nangangailangan tayo ng maraming mga impormasyon tungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos, ito pong aklat na ito, itong tool na ito ay nakahanda na magbigay ng mga impormasyon para sa atin. Kaya ayun, magkakaroon po tayo ng mga kaalaman patungkol dito. Ng Bible handbook ay nagbibigay din sa atin o magbibigay sa atin ng mga sagot, ano, para sa iba't ibang mga tanong sa Biblia. Halimbawa, meron po itong kasama na mga commentaries, ano, may mga mapa rin po dito, may mga images, mga larawan, mga historical account, maging archaeological background, ano, at maging mga listahan ng mga naging hari at mga hukom at marami pong iba. Okay. Ang Bible handbook din po na gagamitin natin ay nagbibigay din ng maikling summary o buod
sa bawat aklat ng Biblia. Kaya masaya po ito, maganda pong pag-aralan. Ito pong, lalo na po itong tinatawag natin na MacArthur Bible Handbook. Ngayon kung inyo pong itatanong na sa'kin yung Bible Handbook ay MacArthur Bible Handbook. Actually marami po tayong puwedeng mapagpilian pero pinili ko po ito sapagkat, para sa akin sa panahon natin ngayon, sa generation po natin ngayon, si John MacArthur po yung para sa akin most reliable na theologian o preacher or gospel preacher, teacher, pastor na kaya po ito po yung isa sa minamahal po nating teacher ano. Kaya sana, ma-enjoy po natin itong, pag-aaral po na ito ano. Ngayon naman po ay ating tingnan ang, ilang, karaniwan na dahilan ano, bakit, mahalagang gamitin itong tinatawag natin na Bible Handbook, particularly itong MacArthur Bible Handbook. Una ay upang matutunan ang mga kultura, okey, mga kultura sa makasaysayan, mga impormasyon tungkol sa aklat ng Biblia. Sapagkat ang bawat aklat sa Biblia ay hinango at nagbibigay ng iba't ibang uri ng kultura sa bawat lugar sa Israel o sa labas ng Israel. Kaya dito malalaman, magkakaroon po tayo ng kamalayan pagdating po sa historical background sa mga culture na sinasabi tungkol sa aklat, bawat aklat ng Biblia. Alright? Pangalawa, ang isang mahalagang, dahilan kung bakit natin kailangang gamitin itong handbook na ito ay upang ma-discover natin o matuklasan kung paano umaangkop ang isang tiyak na talata sa buong aklat at kung bakit ito kasama. Okay. Pangatlo ay upang matutunan ang mga keywords, mga sabi niya sa Tagalog, susing salita, yung tinatawag na theme or yung tema at yung talata sa isang aklat. Mahalaga po 'yun ano, sa pag-aaral po ng mga passages, meron po itong tinatawag na mga keywords ano, na itong keywords na 'to pagka natuklasan natin ang kahulugan, mas madali po natin siyang maintindihan, maunawaan. So doon po sa Bible Handbook, meron po siyang certain definition na ibinibigay sa mga keywords, kung anong kahulugan po nito. So para sa ating mga nag-aaral, nagbabasa, mas madali po natin siyang maintindihan. Gano'n din yung tema o yung theme ng bawat, aklat sa Biblia ay kasama po dito sa ating pag-aaralan. Bawat aklat may kanya-kanyang theme, may kanya-kanyang tema po 'yan, ano po. And then sa pang-apat ay upang matuto ng higit pa tungkol sa kasaysayan ng Biblia. Sapagkat ang Biblia is more on historical account ano. Ito po yung mga kasaysayan ng mga naganap nung unang panahon pa ano. At nagiging mas nagiging, mas naunawaan natin na pag-aralan ang salita ng Diyos kung konkreto ang mga historical account na ating pong mababasa doon sapagkat, ito po ay inipon at talagang, pinagsama-sama at, nilimbag at talagang iningatan nang sa gano'n magkaroon po tayo ng Biblia at mabasa po natin ito ng may kaliwanagan. Sunod po, panglima ay upang, higit na maunawaan natin ang particular doctrine ano, na itinuturo sa bawat aklat. Pag sinabi po nating doctrine o doktrina, ibig sabihin po ito po yung mga teachings, mga katuruan o mga instruction sa Bible. Okay. Na itong mga doktrina na ito ay higit po natin siyang maintindihan. Itong aklat na ito o itong MacArthur Bible Handbook, makakatulong po sa atin ito ng lubos ano. At kung paano, ito tumutugma sa pangkalahatang mensahe ng Biblia. Sapagkat ang bawat salita ng Diyos ay mahalaga, bawat talikod, bawat, letra, bawat pangungusap ay napaka-importante po nito ano, para sa ating nag-aaral. Di lang po natin 'to talagang binasa, talagang iniisa-isa po talaga natin ito ano, kung anong kahulugan niya para mas klaro at maliwanag para
kung saan 'pag nagbahagi tayo ng Word of God, ng salita ng Diyos sa iba, mas madali din po nilang makukuha, mapi-pick up, maunawaan, maliliwanagan, yun pala ang kahulugan nun, yun pala ang ibig sabihin nun. Then yung pang-anim ay upang magsaliksik o masaliksik natin yung tinatawag natin na geography or mga archaeology na naugnay naman sa Biblia. Okay. So, ang ilan pong mga examples po natin ng tinatawag natin na handbook or Bible handbook, ito na nga po ano, yung MacArthur Bible Handbook ni John MacArthur, tinatawag natin na The New Anger's Bible Handbook ni Merrill Unger, then Sounder Bible Handbook, then meron po tayong tinatawag na Holman Bible Handbook. Marami pa po ano. Pagka tiningnan po natin sa internet, sa Google, ang dami pong mga examples, mga pwede nating pagpilian. Pero ang napili natin sa isa natin pong aralin, ating subject is ito nga po kay John MacArthur, Bible Handbook. Okay. Ngayon, ang paggamit ng tinatawag natin na Bible Handbook ay isa po itong way o paraan upang mag-aral, ipakita ang ating sarili na sinang-ayunan ng Diyos na isang manggagawa na hindi dapat kahiya, na tayo na nagbabahagi ng tama at wasto ng salita ng katotohanan. Yun po galing po yun sa 2 Timothy 2:15 na habang nangangaral o habang ang pangangaral, pagtuturo at yung ating personal na pagme-meditate o pagmumuni-muni, lahat ito po ay mahalaga para sa ating spiritual na paglago. Kumbaga yung ating espiritu kailangan po ay lumakas, ano, maging malusog. So yung pagiging malusog na espiritu natin ay nakadepende sa pag-aaral natin, pagme-meditate natin, pagsasagawa natin ng Word of God. At yung ito nga pong Bible handbook na ito, yung anong na gagamitin po natin ay maaaring magdala ano sa atin bilang Kristiyano mula sa isang simpleng pagbabasa ng banal na kasulatan sa isang mas malalim na pag-aaral patungkol halimbawa sa yung uri, yung tema, yung doktrina na maaari nating makita sa kabuuan ng Biblia. Okay? So ang isang magandang handbook ng Biblia katulad po nito ay talagang makakatulong po sa atin na maunawaan ng Biblia mas maipamuhay, mai-apply natin yung doktrina o yung instruction o yung katuruan maging sa pagsaway, pagtutuwid at pagtuturo ng banal na kasulatan mismo sa ating buhay. Yun naman po yung matatagpuan natin sa 2 Timothy 3:16 to 17. Okay. Ngayon naman po ay alamin po natin ang sagot sa tanong na ito, bakit mahalaga ang Bible handbook? So inango po natin 'to mismo dun sa ating reference kay John MacArthur ano. So bawat aklat, alam naman po natin mga kapatid, ito po ay dinidisenyo para sa isang layunin
Ang layunin ng mga aklat ay of course magbigay ng impormasyon ano. Dinidesign po ito, ginagawa po ito, pino-formulate po ito para sa kaalaman ano, para sa pag-aaral. Subalit pagdating po sa Bible Handbook ng katwiran ni John MacArthur, ito ay idinisenyo upang mapadali ang kaalaman ng pag-aaral. Mapadali, ibig sabihin para maging simple at payak yung pag-aaral, mas madali nating maunawaan ito. At sa pagsulong na pangunawa sa banal na kasulatan, sabihin para maging advance yung ating understanding sa pagdating sa pag-aaral ng Bible, ng Holy Book, ng Biblia, sa paraan na ito ay madaling maintindihan, maunawaan. Sapagkat mas magiging enjoyable ano at magiging tunay na hindi magiging komplikado para sa atin na mag-aral ng salita ng Diyos kung ito ay ginagamitan natin ng tool o ng paraan ano para tayo lubos na matuto. Ito nga po yung isang sagot, yung tinatawag natin na Bible Handbook. Like ito nga po kay John MacArthur. Hindi nito pinapalitan ang ating Biblia, bagkus ito ay nag-aalok lamang sa atin ng mapapagkunan ng mga sagot para sa mga ilang mga tanong o uri ng mga tanong na maaaring makatulong para sa ating personal na pag-aaral. Ngayon, sa pamamagitan ng pagsusuri ng Bible Handbook, sabi po dito, dun sa reference po natin, dapat ay mabilis tayong makabalik sa Biblia. Sabihin, meron po tayong Bible Handbook, at the same time, meron po tayong hawak na Bible. Pagkasama po yung dalawa, mag-partner po tayo, yung dalawa na reference. Ano? Yung main book na Biblia at itong MacArthur Bible Handbook. Okay. Ngayon, tingnan naman po natin yung mabilis na tutorial. Ano? Okay. Pag sinabi po natin tutorial, alam niyo po yun, parang tinuturuan po tayo. Sabi po nung una, yung unang tutorial na binabanggit po doon sa talatang number 1, kailangan natin tingnan ang mga nilalaman. Na habang binabasa natin ang mga nakasaad, nakalagay, yung mga entries, sabi mo tandaan kung alin ang tila hindi pamilyar sa iyo. Okay? Kasi sa pag-aaral natin, may mga unfamiliar words, unfamiliar terms tayo ma-encounter po doon na kung saan nasabi, mag-umpisa ka sa mga feature. Yan, feature. Na iyon ay tiyaking meron ka ng mental record para sa iyong hinahanap. Ang mga entries tulad ng harmonies at chronologies ay magiging malaking mahalaga sa iyo pag nag-aral ka ng ilang bahagi ng kasulatan. Sinabi po nating mga features, ito po yung matatagpuan po natin mismo sa bawat aklat po ng Biblia. Okay, halimbawa, ng ilang feature sa Biblia, yung title o yung pamagat ng bawat aklat sa Biblia. So itong pamagat o yung title ng Biblia, kunwari po Genesis, Exodus, marami pang iba. So meron po siyang kanya-kanyang meaning. So yun po yung example ng feature. Ano? Nakasaad din po ang ilan din po sa mga feature na tinatawag po natin na yung author. Ano? Sino yung sumulat nito? Kailan nila ito sinulat? Accordingly, chronologically. So, nun makikita po natin sa reference po na ito. Ano? And then, sa bawat aklat ng Biblia, nandun din po nakasaad. Yung tinatawag po natin na yung background at yung setting. O ano ba yung mga makasaysayang record o mga tala tungkol sa aklat na nabanggit. Halimbawa, ganun din naman po yung tinatawag natin na main character ng bawat aklat sa Biblia. No? Sapagkat sa bawat aklat sa Biblia, may mga main character, ano, secondary character. At syempre, ang main character po doon ay ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Then, ano naman yung mga tema as another feature, yung tinatawag po nating theme, ano,
Mga temang pangkasaysayan at theological. Ito'y malawak na mga tema sa Biblia sa buong aklat. Nakakatuwa pong isipin ano, na itong ating ginamit na aklat na gagamiting aklat na ito, yung reference kay MacArthur Bible Handbook, ay talagang yung pag-aaral po niya sa Biblia, talagang nasuri po niya, nakita po niya yung kabuuan ng tema. Malawak ang tema sa Biblia, sa buong aklat. At atin din pong malalaman, makikita ano yung mahalagang doktrina o mga instruksyon o mga katuruan sa bawat aklat. Yung mga pangunahing teaching o turo sa aklat. Okay, so meron pong nakasaad doon. Ano kaya yung mahalaga nating maintindihan, mahalaga nating malaman. Pagkat pagka dumating sa punto na tayo naman na mag-share, titingnan ano bang laman, ano ba yung nilalaman, o ano ba yung tema ng aklat na ito na pwede po nating banggitin habang po tayo nag-share ng gospel o ng Word of God, ng Bible. Then dito atin din pong makikita ang kasunod na tampok o yung feature na tinatawag naman natin na katangian ng Diyos sa aklat, sa bawat aklat. Sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng Biblia, sa bawat aklat ng Biblia makikilala natin kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang attributes o kanyang mga katangian sa bawat aklat. Ano yung kanyang karakter na kailangan nating makita, maunawaan habang inilalarawan ng bawat aklat sa Biblia. So mahalaga po 'yun ano, na maintindihan po natin ano ang pinapakita ng bawat aklat na ito na kailangan nating maintindihan. Okay, so talagang ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang aklat ano, ng kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia, ng mga aklat sa Biblia. Sabi nga po yung 'pag ang Biblia ay nagsasalita ang Diyos. So talagang ang tao kinakausap sa pamamagitan ng Biblia. Gano'n din po mga kapatid ano, malalaman din po natin dito ang isa pang feature, sino si Kristo sa aklat. Hindi lamang yung katangian ng Diyos sa bawat aklat, sino si Kristo sa bawat aklat o sa aklat ng Biblia, kung paano matatagpuan si Kristo sa aklat na yun. Ibig sabihin si Lord, ang ating Panginoong Hesus, ay nandun mismo sa aklat na yun, binabanggit, dinidescribe. Kung paano dinescribe, isinilarawan si Lord doon sa bawat aklat, malalaman po natin sa aklat na ito. Si Kristo sa aklat, kung paano matatagpuan si Kristo sa aklat na yun. Bagamat ang Panginoon ng salita na Jesus o yung Kristo ay hindi nag-exist doon sa lumang tipan o sa Old Testament, pero ang dinidescribe po talaga doon ay ang ating Panginoong Jesus. Maraming mga verses doon na talagang ang Lord, ang ating Panginoon, mismo siya po yung pinatutungkulan at dinidescribe. Then, malalaman din po natin dito yung mga susing salita. Okay, susing salita, mga keywords sa aklat o sa bawat aklat. Mga salitang ginamit, ano? Pag ginamit natin keywords, susi, paraan, dahilan, para mas madali po nating mabuksan, maunawaan kung ano ang nais ipahatid sa atin na mensahe ng bawat aklat ng salita ng Diyos. Okay, so ang kasunod po ay yung tinatawag natin na interpretive challenges. May mga mahirap na tema o konsepto sa aklat. Dahil kung meron tayong gaya nito na Bible Handbook, hindi natin maunawaan, lubos na maintindihan. So meron po ditong tinatawag na interpretive challenges, mga mahirap na tema o konsepto sa aklat na ipinapaliwanag ng aklat. Then yung tinatawag natin na outline o yung balangkas bilang isang formal na struktura ng aklat. Kumbaga dito mayroong tinatawag na outline, kabuuan ng aklat. Kasi basically pagka meron tayong itinuturo, meron tayong outline. Pero dito, hindi isang passages lang o talata. Ito po ay kabuuan nung buong aklat. Next po ay tinatawag naman na pandaigdigang makasaysayang konteksto ng aklat. Yung global historical context ng aklat na kinokonekta po niya ito sa
ibang bahagi po ng mundo. Then yung tinatawag po natin na mga sagot sa mahirap na tanong tungkol sa aklat. So kung meron pong mahirap na mga tanong tungkol sa aklat, ay meron po dong nakahanda ng mga kasagutan. May tanong tapos may corresponding answer po. So mas luus po natin siyang maunawaan. At bilang panghuli na feature sa bawat aklat ng Biblia ay yung additional learning, ano, karagdagang pag-aaral. Okay, may babaon pa po sa atin ito, ano, ng mga pangunahing tanong para sa pagninilay habang nagbabasa tayo ng Biblia sa bawat aklat ng salita ng Diyos. Kaya mainam po at maganda pong maunawaan kung bakit po natin mahalagang pag-aralan ang Biblia sa tulong ng tinatawag natin na Bible Handbook. Bilang karagdagan at kaugnay po ng ating pinag-aaralan, ang paggamit po ng MacArthur Bible Handbook ay sa una, sabi medyo mahirap. Sa una, sabi niya, kapagka ginagamit lagi natin ito, is nagiging normal na sa atin, ano, at masasanay tayong gamitin ito. At ito ay isang mayamang mapagkukunan ng impormasyon. Sabihin, talagang pagka inisa-isa natin ito, pinag-aralan natin ito, yung bawat aklat sa Biblia, kaugnay ng mga instruction ng paggamit, yung halaga ng Bible Handbook na ito, ay makikita natin yung essence nung tool, nung tinatawag natin na Bible Handbook habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Naalala natin mga kapatid na yung pag-aaral talaga ng salita ng Diyos ay katulad ng parang naghuhukay tayo ng kayamanan, ano. So, talagang punong-puno ito ng kailangan nating magtiyaga, mag-strive tayo na alamin yung mga bagay patungkol sa salita ng Diyos sapagkat ito ay totoo at naksado yung general message nga po ng ating Panginoon at mapapakinabangan po natin ito.